Huwag mo siyang tulungan. Pero hindi siya nakinig. At doon nagsimula ang pagbabalik ng kabutihan. Paglabas ni Daniel sa ospital kasama ang kanyang partner, may isang payat at nanginginig na lalaking walang tirahan ang aksidenteng nakabangga niya. Pasensya na po, sir, kahit $1 lang, hindi pa ako nakakakain. Napaatras ang partner ni Daniel. Did you just touch me? Are you crazy? Ngunit napansin ni Daniel ang takot sa mata ng matanda. Walang sinabi, marahan niyang inabot ang $50. Hinila siya ng partner niya. Uubusin lang niya yan. People like him never change. Tahimik na inalis ni Daniel ang kamay niya. May mga bagay, mas mahalaga kaysa pera. Napuno ng luha ang mata ng matanda. God bless you. Umalis ang partner niya, galit ang mukha. Pero si Daniel, hindi mapakali. Parang may hindi pa tapos. Sinundan niya ng tingin ang matanda habang tumatawid. Sa labas ng grocery store, may isang batang ina na nakaluhod sa harap ng clerk. Katabi niya ang maputla at inuubong anak. Please, gutom na siya. Magbabayad po ako mamaya. No credit, move along. Huminto ang matanda. Tumingin sa bata. Tumingin sa perang hawak niya. Eto, baka makatulong. Napaluha ang ina. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa amin? Lumapit si Daniel. Bakit mo ibinigay lahat? Pinanood ng matanda ang batang kumakain. Minsan, may anak din akong kasing edad niya. Nagkasakit siya. Wala akong pera. Maraming tao ang umiwas ng tingin. Isang gabi, nawala siya sa akin. Pero kung makakatulong ako kahit sa isang buhay ngayon, baka ang hindi ko nagawa noon, magawa ko para sa iba. Kinagabihan, ikinuwento ni Daniel iyon sa kanyang ina. Biglang natigilan ang nanay niya. Nanginginig ang boses. Nang ipanganak ka, namatay ang tatay mo sa sunog. Wala tayong pera. Sa kotse tayo nakatira noon. Araw-araw, may isang pulubing tumutulong sa atin. Kumot, gatas, diaper, siya ang nagligtas sa atin. Tumibok ng mabilis ang puso ni Daniel. Yung lalaki. Kaya siya yon. Kinabukasan, nakita niya ang matanda sa isang bangko. Hindi ka nakalimutan ng nanay ko? Tinulungan mo raw ang isang byuda at sanggol matapos ang sunog. Yung sanggol, ako yon. Napatigil ang matanda. Luha ang dumaloy. Ikaw yung bata. Tumango si Daniel. Sabi mo noon, babalik ang kabutihan sa tamang panahon. Ngayon, bumalik na. Iniabot niya ang folder. Isang bahay, bayad na. At trabaho sa foundation ko. Niyakap ng matanda ang folder habang umiiyak. Akala ko, walang nakaalala. Hinawakan ni Daniel ang balikat niya. Ang kabutihan, hindi namamatay. Naghihintay lang ito ng tamang oras para bumalik. Mga kaibigan, may mga kabutihang tahimik lang. Walang kamera.